pag-usapan naman natin etong inilabas mga kababayan na statement ng MTRCB na kung saan kinukundi na po nila mga kababayan or pinapasinungalingan nila yung mga binibitawang salita ng kampo nitong si Daryl Yap na yung daw pong pelikula na Pepsi Paloma naandudo na daw po sa MTRCB at under review na daw mga kababayan. Ayon po yan sa kampo nitong si Daryl Yap. So ngayon, pakinggan po natin ang naging sagot ng MTRCB dyan po sa mga pahayag na binibitawan ng kampo nitong si Daryl Yap na yung pelikula daw po ay nasa MTRCB na at nire-review na daw mga kababayan. So sabi po dito, mismong sa MTRCB po nang galing ito mga kababayan, eto daw. Basahin ko na lang para sa inyo. Sabi po dito, ika-29 ng Enero 2025, pahayag tungkol sa pelikulang Pepsi Paloma. Taliwas sa maling pahayag, nilinaw ng MTRCB na ang pelikulang Pepsi Paloma ay hindi totoong kasalukuyang nire-review dahil hindi pa kumpleto ang mga kinakailangang requirements na isinusumite ng Pinoy Flix. Ibig sabihin kulang po yung mga requirements mga kababayan na isinusumite ng Pinoy Flix mga kababayan or yung distributor ng pelikula dito po sa dito mga kababayan sa MTRCB. So sabi pa dito, binibigyang linaw ng ahensya na hindi tinanggap ng MTRCB registration unit ang mga materyales na isinumite ng kinatawan ng Pinoy Flix o Pinoy Flix sapagkat hiningan ng MTRCB ng Legal Affairs Division ang nasabing distributor ng sertipiko o clearance na walang nakabinbing kaso kriminal mula sa Regional Trial Court, sertipiko o clearance na walang nakabimbing kasong sibil mula sa Department of Justice at sertipiko o clearance na walang nakabimbing kasong administratibo mula sa Office of the City Prosecutor. So yan yung mga kababayan, yan yung mga dahilan kung bakit hinihinga ng mga requirement etong distributor ng pelikulang Pepsi Paloma. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, wala ata pong maisumite na requirement mga kababayan etong Pinoy Flix dito po sa dito sa MTRCB. So sabi pa dito, basahin pa natin, bilang parte ng standard review process ng ahensya, nakipag-ugnayan kahapon ng Legal Affairs Division sa distributor upang ipahatid ang mga kulang na requirement o requirements. Ginagawa ito ng MTRCB upang masiguro ang lahat ng pelikula ay naaayon sa Presidential Decree number 1986 at sa mga patakaran nito, binubuo ang MTRCB ng 30 board member, isang vice chairperson at isang chairperson. Ang bawat aplikasyon ay dumadaan sa isang 3 miyembro ng komite at kapag kinakailangan sa ikalawang pagsusuri na binubuo naman ng 5 miyembro. Alam nyo mga kababayan, may kwento ko dito. Alam nyo dito sa MTRCB, ito yung isa sa masasabi natin na pinakamaganda na ahensya ng ating gobyerno mga kababayan. Bakit? Kasi meron po ito mga kababayan na mga proseso talaga na dito po talaga yung due process. Kaya nga kung titingnan nyo, dito maliwanag na hinihingan ng mga requirement etong distributor ng pelikulang Pepsi Paloma. Pero sa kasamaang palad mga kababayan, wala pong maisumite. Kaya maliwanag na naglabas ng statement etong MTRCB at talagang sinasabi nila dito na hindi pa nare-review or hindi pa nire-review yung pelikula na Pepsi Paloma kasi nga kulang yung requirement or wala pang naipapasa na requirement. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin, ang MTRCB ay naninindigan na hindi nito ipagsasantabi ang maling impormasyon at anumang paninirang maaaring makasira sa reputasyon at mandato nitong protektahan ang interes ng publiko. Ang anumang sadyang pagkakalat ng maling impormasyon ay aaksyonan alinsunod sa batas. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. Kasi mga kababayan, nasa proseso talaga ang MTRCB kapag pinag-aaralan nila or nire-review nila mga kababayan yung pelikula. Kaya nga kung matatandaan nyo dati, nung naging mainit yung kay Vice Ganda at saka yung kay Ayon, diba dumaan din sa proseso yon mga kababayan. Ano po, kaso nga lang, nakitaan ng mali, kaya mga kababayan na suspended sila. So ngayon, dito naman mga kababayan sa pelikula ni Daryl Yap, walang maipakita na requirement or kulang yung isinumite na requirement mga kababayan nitong Pinoy Flix. Ano po yung distributor
ng Pepsi Paloma. Pero mga kababayan, meron po diyang sagot. Etong si Daryl Yap, eto, kaagad-agad mga kababayan, naglabas po siya ng sagot dun po sa naging pahayag ng MTRCB. Sabi dito ni Daryl Yap, basahin po natin mga kababayan. Eto daw, ang nagpa-MTRCB po ng pelikula namin ay ang distributor. Tinanong ko naman kung tinanggap ang materials. Umoo naman. 10 a.m. pa lamang, 10 a.m. pa lang, nandun na raw sila. After lunch, nagpapa-update ako, may meeting daw na sinet para sa legal. Sabi dito, gabi na nang mabasa ko yung letter para sa mga additional requirements na hindi naman hinihingi sa mga pelikula ko noon. 16 films din yon. Yan yung sabi mga kababayan nitong si Daryl Yap. Alam nyo kasi ang problema, dito kasi mga kababayan sa pelikula ni Daryl Yap, may mga paninira mga kababayan at may mga taong masasagasaan. Kaya nga kung titingnan natin, napakahirap naman sa isang magpapalabas ng pelikula na walang matibay na pinagkunan mga kababayan at walang sapat na ebidensya para mabuo mo yung kwento ng pelikula mo. Kaya nga kailangan na masusing pag-aralan mga kababayan at kailangan bago ito maipalabas mga kababayan sa publiko, talagang naaayon sa pagsunod sa batas, especially mga kababayan, etong pelikula ni Daryl Yap na ipapalabas na ito, matagal na panahon na po ito na muli lang ulit binuhay mga kababayan para lang makapanira. So sabi pa dito, basahin pa natin. Nandun naman ang pelikula ko. Hindi ko alam kung napanood nila o hindi o sige. Kunyari, di pa nila napapanood. Nandun na Pag pumunta ka sa MTRCB, natural papareview ka. So sabi ko, noong nakapasok na sa portal ng distributor at nandun na sila sa MTRCB, nagpapareview kami o nire-review na. Hindi naman nandun iyon for safekeeping. Yan yung sabi mga kababayan itong si Daryl Yap. Wala akong intensyon na maging adelantado o pangunahan o magsabi ng mali. Pagbibigay ko ng update, iyon sa mga nakasubaybay. Yan po yung sabi dito. Hindi ako aware sa hinihingi nilang additional. Magpapareview lang ako ng pelikula at bahagi naman ng pagre-review ang paghingi ng requirements. Hindi ko alam ano itong pahayag na ito. Sa ayaw at sa gusto ng sino man sa industriyang Pilipino, ako at manggagawa ng sining, bahagi ako ng industriya, hindi pagmamay-ari ng kahit na sino. So parang sinasabi dito mga kababayan ni Daryl Yap na yung kanyang pelikula kusa niyang ginawa at walang nag-utos sa kanya, walang pumilit sa kanya para gawin yung pelikulang yon at makapanira ng ibang tao mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Hindi ako kalaban ng kahit na sino. Kahit pa ang tingin sa akin ay kaaway. Wala na kaming pondo. Wala na daw pondo mga kababayan para sa mga susunod na hakbang kung di kami maipapalabas sa February 5. Ayan mismong nadaing na si Daryl Yap na wala na siyang pera. Wala nang pondo. Mga kababayan, paano pagka natalo pa siya dun sa cyber libel mga kababayan na isinampa laban po sa kanya? Saan siya kukuha ng ipampapiyansa po niya sa kanyang sarili at ipambabayad niya ng mga danyos mga kababayan na hinihingi sa kanya nung tao na siniraan po niya. Dito pa nga lang mga kababayan, medyo umaaray na etong si Daryl Yap at sinasabi niya na wala na siyang pera, wala na siyang pondo. Ano po para sa mga susunod pa na hakbang para lamang maipalabas yung pelikula po nila. So sabi pa dito, ganun pa man, nire-respeto ko ang MTRCB, kung hindi pa nila nireview, okay. Pero wag akong gawing sinungaling sa maliit na detalye. Gumawa ako ng pelikula, bahagi yan ng industriya ng mga karapatan at kalayaang kaakibat nito. Pelikula ko lang ang pinasuri ko, hindi ang aking pagkatao. Yan mga kababayan, yung sabi nitong si Daryl Yap, yung sagot ni Daryl Yap, dun po sa naging pahayag mga kababayan ng MTRCB. Alam nyo kasi ang problema kasi mga kababayan dito kay Daryl Yap, gumawa pa ng ganitong klase mga kababayan ng pelikula na wala namang mga pinagkunan ng mga matitibay na istorya mga kababayan at matitibay na ebidensya para mabuo yung kwento ng pelikula.
At doon pa lang sa unang pagpapalabas mga kababayan nila ng teaser na kung saan lantarang binanggit yung pangalan ni Bossing Vic Soto, doon pa lang makikita yung sablay na mga kababayan. Kasi on the spot, inakusahan na rapist etong si Vic Soto mga kababayan, si Bossing Vic. Kaya nga kung titingnan po natin, dapat lang talaga na hindi maipalabas mga kababayan ang pelikula nitong si Daryl Yap. Kasi pagka napanood dyan ng mga bata mga kababayan, hindi po maganda yan. Ano po, especially sa isipan ng mga kabataan na makakapanood po niyan. Lalo na kung yan ay may paninira laban po sa ibang tao. So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hinggil po sa naging pahayag ng MTRCB patungkol po dun sa fake news na ipinapakalat di umano ng kampo nitong si Daryl Yap na yun daw pong pelikula na Pepsi Paloma kasalukuyan na daw pong nire-review sa MTRCB, pero naglabas ng statement ang MTRCB at sinasabi po nila na wala namang ganon dahil nga kulang pa ang requirement mga kababayan na isinusumite ng kampo nitong si Daryl Yap. So ano po masasabi nyo mga kababayan?